Samantala, mula sa Great Wall of China, magtungo tayo sa makasaysayang Tiananmen Square sa sentro ng Beijing. Halos lahat ng bagay dito sa China, malaki, big time. Kasi nga naman, isa sila sa pinakamalaking bansa sa buong mundo at ang pinakamaraming populasyon. Narito tayo sa Tiananmen Square, ang pinakamalaking square sa buong mundo. May laki itong 49 hectares. Kasya ang halos 1,000,000 tao. Narito ang himlayan ni Chairman Mao Zedong. His body is in here, okay. in a glass coffin. On October 1st, 1949, Chinese previous leader Chairman Mao Zedong, and he just stood in that building with a lot of Chinese senior officials. Chairman Mao just spoke to make announcement to all of the world, founding of the People's Republic of China. The shape of that building has been taken as the look of New China. What is it like when you come to this square and you remember all of the history and where China came from and where China is today? We feel very proud of ourselves, as this square is the largest square. A lot of events took this place, a lot of revolution movement took place here. Kadugtong ng Tiananmen Square, ang palasyo ng mga emperor ng China, ang Forbidden City. Ang mahirap lang dito sa China, kasi nga dami-daming tao, lalo na pag summer bakasyon ng mga estudyante, yung mga pasyalan, be prepared, talagang crowded. Nung araw, ang turing ng mga tao ay parang mga Diyos. So hindi pwedeng basta-basta sino lang yung makakapasok rito. Pero ngayon, tignan nyo naman, laksa-laksang mga turista ang pwede nang pumasok. Ang Forbidden City, ang pinakamalaking palasyo sa buong mundo. 900 buildings, halos 10,000 na mga kwarto para sa 24 emperors sa kasaysayan ng China. Mula pa nung Ming Dynasty, taong 1420. At dahil emperor nga, parang Diyos, may decree na walang building na itatayo na mas mataas kesa sa gusaling yan. At hindi pwedeng gayahin yung kulay ng bubungan nila. So dito raw, nung unang panahon, nung panahon ng mga emperor, ito yung parang party place. Pero nagsisilbi rin ito na kung saan nagsasagawa ng exams para dun sa mga gustong maging opisyal nung court nung araw. For those who failed to pass this level, very embarrassed. They thought that they lost their faith. So before going back to the hometown, they found a place in Beijing to commit suicide. Grabe pala, pag hindi pumasa sa exam, sobrang kahihiyan sa kanila. Ganon ka-importante ang kahihiyan para sa mga Chinese nung araw. For the Chinese, it's very important not to shame the Chinese. That's right. Why? Because the people should respect people equally, and the people should not look down to other people. Narito tayo ngayon sa isa sa pinaka-interesting na lugar dito sa loob ng Forbidden City. Bakit? Kasi ito ang quarters ng mga concubine ng mga emperor nung araw. Nung araw kasi, yung mga emperor ay pinapayagan na magkaroon ng concubine as many as they wished. Kasama raw yan sa pleasure ng emperor and also para malahian yung kanyang mga concubine at dumami yung kanyang mga anak kasi nga sa Chinese mas maraming anak nung araw mas swerte. Who was the emperor who had the most number of concubines? The first emperor of China, Qin Shi Huangdi. According to some of the books that I have read, it is said that he got over 3,000 concubines. So how did he manage? Nobody knows. Nobody Who can tell? Sa lahat ng mga naging concubine sa kasaysayan ng China, isang stand out. Isa yung pinakakilala o pinaka-notorious, si Empress Dowager Cixi. Nakilala rin sa tawag na Dragon Lady. She started her career as a concubine, pero dahil matalino siya, very smart, eventually siya ay naging empress. In fact, she was the last empress of China. At ito yung kanyang naging kwarto. Ito naman ang nagsilbing bakasyunan ni Empress Dowager Cixi, ang Summer Palace.
may makikita ritong Chinese water calligraphy kung saan mula sa lawa may kumukuha ng tubig na ginagamit para magsulat ng mga salitang Chinese sa sahig. Narito ang pinakamahabang koridor sa buong mundo sa habang 728 meters. Isa pa sa mga tinatawag na Big Three ng China na dinadagsa ng mga turista, ang Temple of Heaven. Dito raw pumupunta nung unang panahon ang mga emperor para sambahin ang kanilang mga Diyos at humingi ng magandang ani. Ang pupuntahan namin, ayun. Maaabot ito sa itaas ng pangatlong bundok sa pamagitan ng cable car. Thank you, Shishe. Ni hao! Ni hao! Hello! Ni hao! Whew. At pag-akyat o paglalakad mula 30 minutes to 1 hour. Depende sa inyong fitness level. Mahirap paakyat eh. Whew. Ito lang mahirap dito. Maraming lakad at akyatan. Whew. Mahigit kalahati na raw ito, malapit na. Sa totoo lang po, hindi madaling marating ito. Ayan na lang, abot tanaw na, ilang hakbang na lang. So, there's nothing to do but enjoy the climb. Sabi nga nila. Mas magaling pa sa akin yung bata. Kapagod. Finally, ito na. Matapos ang isang oras na walang katapusang pag-akyat. Napaka-steep pa nung ibang steps. Ito na, nakarating na tayo sa glass tower. Ito na yung kanilang glass platform. Bawal daw po rito yung mga may sakit sa puso, yung may high blood pressure, at yung may fear of heights. Ako meron din akong konting fear of heights, pero sana ma-conquer ko ngayon. Kailangan daw magsuot nito, siguro para to protect the glass. They say this is the world's longest platform, longer than the Grand Canyon sa Amerika. They say it's 400 meters above the ground. Yung haba daw ng platform is 32 meters. Siguro sa mga medyo may fear of heights katulad ko, better wag na lang tumingin sa baba kasi nakakalula talaga. Tsaka wag mo na lang isipin that you're stepping on glass. Or kahit na salamin yung tinatapakan mo, matibay naman, hindi naman siguro bibigay. Ang material daw na ginamit dito is glass na obviously napakatibay, napakakapal, and aluminum alloy, titanium din. Yay! Slide. Whoo! Slide. Pwede magpa-slide dito. Lahat na para mawala yung pagod. Sa taas ng glass platform at dahil salamin ang sahig nito, hindi maiwasang may mga turistang lulang-lula. Takot na takot nga maglakad ang ilan. Pahirapang marating. Kaya ang mga selfie dapat lang sulitin. Isa na siguro ito sa perfect or ultimate selfie spots in the whole of China or probably even in the whole wide world. Kaya selfie muna tayo. Where are you from? Indonesia. Your name is? My name is Lenny. Lani, how do you like it here in the glass tower? Yeah, I feel I complete something big. Uh-huh. I almost
give up in the middle of the way. To Same there. here, same here. Yeah, it's very tiring. Very actually. tiring, yeah? Yeah. But once you get here, Yeah, I feel like I have win. congratulations Thank you. and good job. All from Indonesia? Yeah. Philippines. And you have same word for fear, afraid, Yeah, takot. takot. Yeah, Oh, takot. takot you? Takot! Ang giant panda ng China ngayon ang simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga hayop sa buong daigdig na nanganganib. Narito po tayo sa Beijing Zoo kung saan meron silang mga inaalagaang panda at makikita natin up close. Para po dun sa mga netizen na panayang tutok sa live na video ng mga panda online, narito yon, dito kinukunan. Haliho kayo. Contrary to the perception na parang hindi sila masyadong mga gumagalaw na mga hayop, dito sinasabi na 41% o 10 hours of the day natutulog ang mga panda, pero kahit na natutulog sila, gising pa rin daw. And 57% naman of their waking time is spent on food seeking and eating. So, hindi sila mga tatamad-tamad na mga hayop. Kasi pag nakikita natin sila sa video, parang laro-laro lang sila. Pero dito sinasabi, 2% lang ng kanilang oras ang ginagamit nila for enjoyment or paglalaro o yung paggagala. So mukhang para rin silang mga tao, medyo stressed at active all the time. Wala sila nung tinatawag na work-life balance. It's very impressive to see the pandas like 20 feet away from us. They seem happy, they're eating, but it's very impressive to see them live. Oh, I love them. They're very cute. Yeah. And I'm actually overwhelmed. They're so cute. I don't know, they were really big in real life, yeah, but this is really an experience, yeah. 熊猫。谢谢，谢谢。 Sa laki at lawak ng China, wala yata ritong small time na mapasyalan. Slide, slide. Lahat big time. Kapag holidays at weekends, isa naman ang Xicheng District sa paboritong puntahan ng mga pamilya para mag-chill-chill lang. Sikat ang napakaliit na tulay na ito na kung tawagin nila Yinting. Kasi daw nung unang panahon, yung kanilang mga government officials o yung kanilang mga intellectual, pag gusto nilang mag-isip-isip, pupunta sila rito sa kinatatayuan ko ngayon at titingin doon sa malayo kung saan makikita nila yung mga bundok. Kadugtong nito ang lugar ng hutong o maliliit na eskinita kung saan masisilayan pa ang mga lumang bahay at pamumuhay ng mga Chino bago naging moderno ang kanilang bayan. So kung gusto mong makita yung old China, yung itsura ng mga bahay noon, pupunta ka sa mga lugar na katulad nito. Dito makikita kung anong nakaraan meron ng mga Chino na mahirap din yung kanilang pamumuhay, simple rin. Preserve nila na mabuti itong mga hutong para alam din nila kung saan sila nagsimula. Preserved heritage sites ito. Daan-daan taong nang nagkukrus ang landas ng Pilipinas at ng China. Sa takbo ng mga pangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon, tsak na mahaba pa ang tatahakin nito. Meron ho ba kayong kwentong kakaiba, nakatutuwa, nakamamangha? I-KMJS na yan. Ipadala lamang po ang inyong story suggestions, kalakip ang mga video at litrato sa aming Facebook fan page. Hanggang sa susunod na linggo po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Mula po rito sa China, ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.